Magandang araw o gabi, Boss Lloyd. Ako po si Rowell, isang second year college student na nasa 22 anyos pa lang. Hilig ko ang mag-buy and sell online sa marketplace ng Facebook. Lahat ng binibenta kong t-shirt at pantalon ay nanggagaling lahat sa ukay-ukay na malapit lang sa bahay namin. Ayos at malaki-laki na rin yung kinikita ko sa ganitong uri ng negosyo na siya namang nakakatulong sa aking gastusin sa pag-aaral. Isang blessing in disguise kumbaga, dahil buti na lang yung may-ari ng naturang ukayan ay walang kaalam-alam sa value ng mga original at branded na mga damit. Yung tipo na kung ano yung presyo niya sa mga tipikal na ordinaryong mga ukay na damit ay ganun rin yung presyo niya sa mga OG at branded na damit sa paninda niya. Kaya jackpot talaga tuwing nakakabili ako ng mga sandamakmak na mga original na damit sa ukayan na yun na naibebenta ko kaagad sa mas mahal na halaga online. Isang araw, medyo minalas ako sa pag-uukay ng damit dahil wala akong nakuhang branded. Dahil sa dami ba naman ng tao na pumunta sa mga oras na iyon, malamang ay nabili na nila lahat yung mga branded na damit. Dismayado talaga ako at balak ko na sanang umuwi. Nang may isang bagay ang pumukaw sa aking atensyon. Isa itong plastic bag na nakalapag lang sa ilalim ng isang bahagi ng mga nakahanger na damit sa ukayan. Agad ko itong kinuha dahil mukhang wala namang nagmamay-ari sa naturang plastic bag. Patago ko itong binuksan sa isang sulok upang tignan kung ano ba talaga ang laman nito. At laking tuwa at saya ang aking nadarama. Dahil ang laman ng naturang plastic bag ay isang hoodie jacket na kulay army green. Tapos napakaganda pa ng brand nito. Carhartt, isa ito sa pinakasikat na brand pagdating sa ukay-ukay dahil sa napakataas ng value nito pag ibinenta mo. Dali-dali ko itong itinago sa loob ng aking malaking backpack. Bago ko nilisan ang ukayan, inobserbahan ko muna yung mga tao sa paligid. At napansin ko naman na parang wala namang tao ang naghahanap sa jacket na ito. Abalang-abala sila sa pamimili ng mga ukay na damit, kaya bago pa may maghanap sa jacket na ito ay mabilis ko nang nilisan ang naturang lugar. Dali-dali akong naglakad pauwi sa amin dahil sabik na sabik akong kunan ng litrato ang jacket na ito upang maibenta na sa marketplace ng Facebook. Masayang masaya talaga ako sa mga sandaling iyon dahil ito ang unang beses na nakakuha ako ng isang sikat na brand ng damit. Habang ako ay naglalakad pa uwi ay naging abala ako sa pag-scroll sa Facebook upang di ako mabagot habang naglalakad. At sa aking pag-i-scroll, ako ay napatigil dahil nakita ko sa messenger ko na may biglang nag-message request sa akin. Agad ko naman itong binuksan at napagtanto ko na isa pala itong lalaking customer. At nang mabasa ko ang kanyang mensahe, ay gumuhit sa aking isipan ang labis na pagtataka. "Good afternoon, kuya. Available ba yung hoodie jacket na binibenta mo?" At yung naging sagot ko naman ay, "Good afternoon, bossing. Wala po akong binibentang hoodie jacket eh. Wala naman po akong ipinost na ganyang item sa marketplace. Baka naman po ay nagkakamali lang kayo, boss." "Hindi eh. Alam ko talaga na may binibenta kang hoodie jacket." Nagpalinga-linga ako sa paligid at nakaramdam ng konting kaba. Dahil sa mga oras na iyon ay naisip ko na baka may nakakita sa pagtago ko sa hoodie jacket sa loob ng aking bag kanina. Pero ni isang tao ay wala talaga akong nakita at sigurado naman ako na walang nakapansin sa akin kanina sa ukayan.
dahil abalang-abala ang mga tao sa pag-uukay ng mga damit. Sorry po bossing nagkakamali po talaga kayo. Wala po talaga akong binibentang hoodie jacket. Sa iba na lang po kayo maghanap. Sige, salamat po bossing. At yun na ang pinakahuli kong reply sa lalaking yon. Sabay block na rin sa kanyang account. Upang makasigurado na hindi na niya ako maiistorbo pa. Akmang magpapatuloy na sana ako sa aking paglalakad pa uwi nang biglang nanigas ang aking buong katawan sa labis na takot at kilabot na nadarama dahil may biglang bumulong sa tenga ko. Alam ko kuya na may hoodie jacket kang binibenta. Nasa loob ng backpack mo, nagsisinungaling ka pa. At mas lalong gumapang ang takot sa aking buong katawan nang makita ko na walang katao-tao doon sa kinatatayuan ko. Halos di ako makahinga at makagalaw sa labis na takot na aking nadarama sa mga oras na yon. Dahil naisip ko na hindi yun isang ordinaryong tao dahil napaka-imposible na bigla siyang mawala ng ganung kabilis. Habang nasa ganung sitwasyon ako, ay di ko na kinaya pa ang sobrang hilakbot na aking nadarama dahil muli ay may biglang bumulong sa tenga ko. Kuya, bilis na! Akin na yung hoodie jacket na binibenta mo. Bibilhin ko na yan. Sa pagkakataon na yon ay lumalim at lumakas ang boses nito na parabang nakakabingi. Sabay halakhak pa nito matapos niya akong bulungan. Muli ay nilingon ko agad yung direksyon na kung saan ako binulungan ng isang kakaibang nilalang. Pero tulad nung una ay wala na naman akong nakitang tao sa paligid. Sa sobrang takot ay kumaripas na agad ako ng takbo. Hindi ko na dinala pa ang aking backpack dahil itinapon ko na ito sa tabi habang ubod ng bilis akong tumatakbo. Mula noon ay hindi na ako nagnegosyo pa ng ukay-ukay na damit dahil sa nakakatakot na karanasan na iyon.